video, pag-uusapan natin kung kamusta nga ba until now in year 2024, effective pa rin ba si Kefir? Answer is still yes, no? So, marami pa rin po yung lumalapit sa akin na natulungan pa rin ni Kefir. Is, para hindi kayo ma-scam, no? Dito lang po kayo magme-message, no? Dito sa aking official Facebook page. Ayan, itong Miracle TV. Ayan. Na may 1.3k followers. Ayan. Tapos pag gusto nyo guys makita yung mga feedback, kung talagang na ano kayo, kung ano kung totoo ba, na legit ba, na nakakagaling ba siya, ganan. Eto, nandito po lahat sa photo, sa album yan. Pag click nyo ng photos, ayan, makikita nyo to. Yung mga feedback. Ayan. So, sa dami niyan, ayan. Andyan lahat yung proof na marami talagang gumagaling sa Kefir Green. So, papakita ko sa inyo si Kefir ngayon kasi active na active talaga at napakarami. Marami tayong stocks. Hindi napakarami. Parang overflow na. Guys, so, pasensya na kayo kung medyo iba yung color niya. Pero, meron kasi akong ginagamit ngayon na sugar para mas maging active siya. So, ayan na siya. Kung nakikita nyo, nag-aangatan sila. Ayan. Marami sila sa ilalim. And ang lulusog nila, oh, look. Hindi ko na ano kung nakikita nyo. Pero, ayan, malalaki siya, oh. Matataba sila. Ayan. Hindi kasi makita, nagre-reflect yung ano ng araw. So, ayan. So, sobrang active nito, guys, yung juice na to. And kung mapapansin nyo, ayan, may mga bula-bula siya sa taas. So, ayan, nagpo-focus ang taray. So, ayan, nagpo-focus naman pala siya. So, makikita niyo yung mga greens, yung mga, ano ng greens, sobrang tataba. Ayan, oh, nag-aakyat baba sila. So, doon yung malalaman kung talagang healthy at malulusog yung greens. So, sobrang tataba nila. Parang ako. So, ayun, nung nawala ako, guys, medyo naging busy ako kasi nagtatrabaho na ako ngayon. And, palit muna kami ng asawa ko sa setup namin. So, yun. So, kung naaalala niyo yung before year 2020, so, ito yung itsura ko before. Ayan, ikakrap ko na lang. Kung mapapansin nyo, payat days talaga yan. Kasi yung mga time na yan, yan yung medyo madalas pa akong inaatake ng acid ko. Yung sa gabi, hindi talaga ako nakakatulog ng maayos. Alam mo yung pasikat na yung araw, yung nagtitilaok na yung manok, doon pa lang ako makakatulog, di ba? Ang hirap ng ganun. Sobrang hirap talaga ng mga pakiramdam ng may mga acid reflux or GERD. So, huwag nyo i-smallin yung pakiramdam namin kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap, kung ano yung pinagdadaanan namin araw-araw na bumabangon kami. Ganon na naman yung mararamdaman mo. Pagising mo pa lang, nararamdaman mo na naman siya. Every time na kahit kumain ka or hindi ka pa kumakain, may nararamdaman ka na, ganyan. Kumbaga parang feeling mo hindi na siya nawawala. Pero ayun, thank God naman, after nung 2020, nung pag-take ko niyan, naging okay naman ako until now. Tingnan nyo nga, lumusog nga ako. Diyos ko po, ngayon naman hirap na hirap naman ako magpapayat. Ano? Kasi kahit pag kumain ako ng mas madalas, ang bilis ko talaga lumobo, guys, sa totoo lang. So, simula nun, naging okay na ako. Naging parang bihira na ako magkasakit. Lumakas yung katawan ko. And, ayun nga, after nung nag-take ako nung Kefir nung 2020 is nabuntis ako. So, healthy naman yung anak ko. Kasi until now, ang dami pa rin nag-PPM sa akin kung still, hello. So, kami after 2020, no? So, medyo, ano kami nung 2020 talaga kasi nagtitake pa lang kami nung mga years na yon. Pero until now, ang balita ko sa inyo is okay na kami. Wala na kaming iniiwas sa mga bawal na pagkain. So, pero nasa lifestyle pa rin namin yun, guys, no? Iniingatan pa rin namin yung sarili namin na hindi masyadong sagarin yung mga pagkain ng mga bawal. Syempre, kahit naman okay na kami, still lifestyle pa rin, nandun pa rin yung control. So, ayaw na naming maulit yung dati, na hirap talaga. So, kung years na yan na nakaranas ako ng acid, hindi talaga ako tumataba, no? Pero malakas ako kumain, guys. So, sa mga nakakilala sa akin, alam nyo kung gaano ko karami kumain ng rice. More than 4 to 5 cups ang kinakain ko ng lunch. Lunch lang yun, guys, ah. So, ganoon ako katakaw dati. Pero ngayon, alam nyo kung ano problema ko? Ayan. Ang hirap magpapayat. So, ang kinakain ko na lang ngayon, guys, almost 1 cup. 1 cup na lang ng rice sa lunch or 1 and a half. Mga ganun na lang.
So, malayo na sa kain ko before. Kasi dati hindi naman talaga ako tumataba. Pero mas madalas naman ako nakakaranas ng atake ng acid. So, alam niyo yan. So, inuulit ko, yung page na yun, dun lang kayo magme-message kung ayaw nyo ma-scam. Okay? Kasi napakahirap talaga sa panahon ngayon, kahit saang platform, no? Sa social media, merong scammer yan. Kahit nga sa mga job hiring, ganyan, meron din dyan. So, mag-iingat na lang kayo kasi ako, alam namin yung pakiramdam ng mga ganyan na naloloko. Syempre, yung mga ganyan na peperahan lang, tapos wala na, dead mind, wala na. Syempre, wala ka na magagawa, na-scam ka na. So, tsaka alam namin yung pakiramdam ng inaatake ng acid. Kasi galing na rin kami dyan. So, kung naaalala nyo, nakwento ko yun na mas nakaranas ng matinding sintomas ng GERD, yung mister ko. Bago kayo mag-take ng Kipir, so, dapat nakapagpa-check up muna kayo, nakapagpa-doktor kayo na talagang ang result is GERD or acid reflux, tapos tingin nyo, hopeless na talaga kayo. Tulad namin before na lagi na lang pa-check up, tapos laboratory check up, tapos ang ibibigay sa'yo, paulit-ulit na gamot na omeprazole, pantoprazole. So, kung tingin nyo hindi na talaga siya nag-work sa inyo, na hindi na tumatalab, no? Kasi yung gamot na yan, tumatalab lang yan 1 to 2 weeks after mo uminom. Medyo kumakalma naman talaga yung acid. Pero once na tuloy-tuloy mo na siya, palagi mo na siyang iniinom, hindi na siya tumatalab, guys. At the more na mas makakaranas ka pa ng mga malalalang sintomas. So, huwag nyo nang antayin. Kung bago pa lang yan, guys, agapan nyo na. Kasi sa amin, ilang years na talaga, lalo na ako. Bago pa namin talaga ito nahanap yung solusyon. So, kaya namin sinishare ito kasi hindi lang naman kami yung mga nakaranas ng ganun. Alam ko, somewhere out there, wow! Somewhere out there. So, marami dyan na naging katulad namin na nakakaranas pa na sa stage pa sila ng anxiety, depression. Alam mo yun, yung parang hindi nila acceptable yung sakit nila kasi hindi biro po ang pagkakaroon ng GERD or acid reflux. Kasi kung makikita mo yung tao, akala mo normal lang yan, makakasalubong mo, akala mo okay lang yan. Pero pag naglalakad yan sa labas, iba yung pakiramdam ng mga yan. Kasi kami, nung nasa labas ka, yung mga ganyang may mga GERD, iba po yung pakiramdam, sa totoo lang, lalo ako nung pag may maraming tao, parang feeling ko hindi ako makahinga, ganun, parang nasusuffocate ako, tapos nakakaramdam ako ng yung mister ko nakakaramdam siya ng palpitation, parang hinahapo siya, mabilis siyang mapagod. So, kung gusto nyong malaman, guys, yung mga senyales or sintomas ng acid reflux at GERD, meron po tayong video, separate video, yan. Panoorin nyo po yan. Andyan lahat ng mga details, lahat ng kailangan nyong malaman kung talagang kayo ay nasa stage na ng GERD or ng acid reflux or talagang medyo malala na ng ganyan. Kasi ang hirap talaga yung lalo na yung nakakaranas ng anxiety. Kasi, hindi lang yung katawan mo yung nakakaramdam ng hirap pati yung utak mo, yung takbo ng mental health mo. So, sa mga nagsasabi kasi na, sikmura lang yan, tiyan lang yan. So, hindi ganon, hindi siya biro talaga. So, kung gusto nyong malaman talagang maklear sa sarili nyo na, GERD pala to, acid reflux pala to, ganyan. So, panoorin nyo yan, guys, marami kayong matututunan dyan. And kung gusto nyong itry si Kipir, PM lang kayo sa page ko and don't forget na i-follow nyo rin yung page ko kasi para ma-entertain ko kayo kasi ako po yung nagre-reply mismo doon, minsan yung asawa ko, pero mostly ako po talaga yung nagre-reply doon. And yung pag-inom pala nun, guys, meron din akong separate video about doon, so para talaga maklear sa inyo kung paano talaga yung tamang pag-inom. So ngayon, papakita ko sa inyo kung okay naman kami so far, malulusog kami. Malulusog kami and mas lumakas po yung katawan ko. Bihira na lang po ako magkasakit. Hindi tulad noon na parang linggo-linggo ko may sakit, laging mahina yung katawan. Alam niyo yun, ang payat-payat na parang kala mo napapano na, ganun. So, ayaw natin kasing makarinig ng mga ganun. Syempre tayo may mga GERD at anxiety. Ayaw natin na napupuna yung katawan natin na, bakit ganyan? Ang payat mo na. Biglang namamayat ka na, ano nangyayari sa'yo? Yung mga ganun, syempre napapaisip tayo na
parang, uy, ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? So, doon nag-uumpisa yung anxiety, yung nag-overthink ka na sa nangyayari sa katawan mo. So, yun, kung ano guys, meron din yung mga bawal na pagkain. So, yun muna na hindi pa kayo nakakapag-take ng kefir or anything else. Mag-warm water muna kayo. Pero minsan hindi rin talaga niya kaya eh. Pero pang ano lang yan, para lang maibsan. Tapos, iwasan nyo yung mga bawal. So, meron din tayong video dyan guys, kung ano yung mga bawal. So, kung hanggat kaya, iwasan talaga muna. Kasi talagang, pag na-trigger talaga yan, kahit minsan, kahit anong kainin mo eh. Umaatake na yan eh. So, yun lang guys, mag-message kayo sa page ko ha. Doon lang kayo mag-PPM para hindi kayo ma-scam. So, ayun lang guys, and thank you for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification button. Ayun lang guys, papalo din ng page ko. So, yun lang. Salamat!